Hello po sa inyong mga kalinga, welcome back po ulit sa ating YouTube channel. So ayun po, update po mga kalinga, sakit pala po ni Arjen. So napansin ko po dun sa latest pong upload po ni Kalingap Edu, dun po niya sinabi yung kanyang nararamdaman, yung kanyang sakit mga kalingap, which is yung NCA na tinatawag po namin. Alamin ni Arjen yung neurocirculatory asthenia. Yun pala po ang sakit po ni Arjen. So nakakaano pala to, nakaka-curious ko ano ba talaga to? Ano bang sakit pa to? Ano ba to? Sakit ba to ng mayaman, guys? Sakit ba to ng mahirap? Ay ganun kasi dito eh. May mga ganyong, paano ka lalagi kapag may mga ganyang sakit na bago lang sa ating pandinig. Grabe. Pero ito guys, bago po tayo mag-start, mga kalingap, ayan po, don't forget to hit like, subscribe, and share po mga kalingap ng ating vlog, ng ating video po. Pag-react po ulit sa condition po ni Arjen, kasi ang dami po nagsasabi po mga kalingap, ano lang daw, nag-chancing lang daw guys si Arjen. Yung tipong nagbablog si Papa Edu, pinakapit kay Rose Ann. Nung pababa na sila sa hagdan, nakita daw na parang nagmulat daw guys. Tapos nung nakita ang camera, tapos doon nagsimulang pumikit guys. Kasi may camera pala. So ano ba yun? Bakit kasi ganun kayo mag-isip guys? Ba't kayo mag-isip guys? Di ba pwedeng nasilawan lang talaga siya? Nasilawan lang siya dahil sobrang liwanag din sa part ng hagdanan nila pagpababa. Pero anyways mga kalingap, so dapat po alamin po natin ito muna mga kalingap, ang ating topic po ngayon, which is po yung condition po ni Arjen. Para po malinaw na po sa inyo, kasi dumarami po ang kanyang basher mga kalingap. Hindi lang po basher ni Arjen, kundi nagkakaroon ng basher si Carla. I don't know why, bakit mo nagkakaroon domino effects lagi kapag may mga ganitong issue mga kalingap. Hindi ko po alam, yung tipong nagtulong ka lang, nagkalinga ka lang, I mean, tapos nagmagandang loob ka lang guys, naging hero, pero ganun yung impact ng viewers sa'yo. Ba't kaya guys? Ba't kaya? So ayan, bago ko po simulan, ipakita ko muna po guys ang meaning ng NCA. So ito po pala guys, itong soldier's heart ay isang syndrome. So ibig sabihin pag syndrome, ano po, hindi lang po isang sintomas guys ang nararamdaman, kundi maraming sintomas ang nararamdaman, including pagkapagod, yung shortness of breath. Yun nga po yung nangyari kay Arjen. Sobrang bagal ng kanyang paghinga guys, ang bagal, tapos sobrang parang hapong-hapo, ganun po siya maghabol ng hininga, tapos may palpitations, may sweating. So tapos yung sa lasilag, nasabi na may masakit daw yung dibdib, diba? So may part ng puso, so included po yun guys, ang chest pain. So ayun po pala ang mga simptomas. Ito ay set ng sintomas kasi syndrome guys, ito pag syndrome talaga ang ano siya, maraming sintomas. So ito po, nararamdaman ito, it characterized din pala po ng extreme fatigue, weakness, and often triggered by physical and emotional stress. So, physical, so, ibig sabihin pala, yung mga nararamdaman physically, diba? Yung mga nasabi ko pong simptomas yun. Tapos yung emotional stress guys, yung naisip ko dito yung meron ba siyang family problem, meron po siyang problema sa kanyang kurso na lagi nakapatrigger para atakihin siya ng ganitong episode ng NCA, ng neurocirculatory asthenia. So itong condition po na ito significantly impact a person's overall well-being. Grabe, making it challenging to carry out daily activities and affecting their quality of life. Syempre kung may ganito ka naman, di ba? Kapag hindi okay yung emotional state mo, talagang
hahadlangan yung mga gusto mong gawin sa araw-araw. Yung tipong gusto mong gawin isang bagay, tapos ma-stress ka kasi nga masyado kang advance mag-isip, iniisip mo na agad yung impact, either good or bad. Kaso nga lang, dapat doon lang tayo sa good natin iniisip yung mga ganong senaryo. Pero sa bad lagi, guys, napupunta ang kanyang palaisipan, kaya sumasakit ang ulo niya. Ayan, nakakaramdam ng pagod, sobra, na-stress. So ito po guys, na-experience to ng persistent feeling of tiredness and lethargy. So yung feeling na pagod po mga kaibigan, leading to a decreased ability to function optimally. Kapag pagod na pagod ka, siyempre, ano yung response ng katawan mo? Walang iba kundi mamahinga. Yun lang po mga kalingap. So pangit pa lang itong start nito guys, kasi parang sa definition pa lang, parang para sa akin, parang tinuldukan ka na guys na gumawa ng maraming gustong gawin ka sa buhay. Pero marami kang gustong gawin, diba? Mag-travel, magkaroon ng sports, diba? Recreational activities na gusto mong gawin, kasi hindi mo po yun magagawa dahil nga po nagdi-decrease yung ability mo para mag-function. So, wala na tayong energy, wala nang magagawa, yun, wala na. So managing this condition is very crucial to improving health and restoring energy levels. So kung pwede palang magpahinga ka, mamamahinga ka, diba? Tapos kapag ka na, fully charged ka na, hindi ka pa rin makakagalaw kasi nga na-stress ka, emotional stress ka naman. Physically okay ka na, pero yung emotional state mo is not okay pala. So grabe pala to, no? It's all about mental pala to guys, kaya pala sinawag na soldier's heart. Yung naisip nyo guys, yung ating mga sundalo, diba, kapag nasa gitna ng bakbakan, after nun, diba, nagkakaroon sila ng post-traumatic syndrome, diba po, post-traumatic syndrome, kung saan naririnig nila yung mga putukan ng baril. Yun, dun pwedeng magkaroon din sila ng ganito, possible pala, kasi naalala nila yung mga putukan na, tapos makikita nila yung mga tropa nila na namamatay sa kanilang mga mata. Yun, grabe, kasi nakakaramdam dito ng anxiety, tapos irritable ka pa, diba? Fatigue, palpitations, diba? Ito po mga kalingap, it affects nervous system and circulatory system, diba? It's connected po yun. Kapag yung nervous system, diba, utak, kapag di po siya nagpa-function ng okay, paano na yun, diba? So ang pag-circulate ng blood natin, diba, kapag nagsi-circulate ang blood sa ating body, usually ang pinaka-response talaga niyan, tawag dito, fully alive ka, kasi maganda yung function ng dugo mo sa iyong katawan. Makakagawa ka ng gusto mong gawin. Pero dahil nga affected ang nervous, so affected ang circulatory, yung pag-flow ng blood is nakaka-apekto din, naapektuhan. Guys, grabe pala talaga itong sakit na to. Ano ba ang sintomas ng ganitong sakit? Yun, katulad sinabi ko, yung fatigue, palpitations, shortness of breath, sweating, dizziness, chest discomfort, nausea, headaches, anxiety, and difficulty of concentrating. Grabe, pati pala pag-concentrate, mahihirapan ka din pala dito. Sabagay, kasi connected nga sa ating nervous system. It's all about mental. It's all about mental, diba? Nagkakaroon ka ng mental health issue tala dito. Saan po ba yung causes din ito? Ayan, emotional stress, physical overexertion, chronic illness, anxiety disorders. Yun, dami din nagsasabi din sa comment section ko yung sa YouTube na napapansin nila na meron daw si Arjun anxiety, yan, yung mga fear. Prolonged bed rest, naku, kapag pala patamad-tamad ko yun sa yung higaan, yung tipong ang tagal mo nang nakahiga simula umaga hanggang gabi, kahiga ka pa rin, wala kang ginagawa. Ang pinakatayo mo lang, kakain ka lang at maliligo.
Tapos babalik ka ulit sa paghiga. Ako. Isa din pala yung causes. Hormonal imbalance, naku, pwede din. Baka nag-hormonal imbalance na pala si Arjun, di ba? Inadequate nutrition. So, papatanong tayo kung nagkakain ba talaga ng maayos si Arjun, di ba? Dehydration, di naman. Ay, parang kagaya ba yun yung dating Hindi man po. beses nang na-hospital ka, hindi ganyan? Hindi po ganito yung naramdaman ko na mismo sa puso po yung ano. Grabe, no? Nakakatakot ang ano. Sana ang resulta ng doktor ay medyo ano pa, kaya pang maagapan. Sabi nga po sa akin kanina ay huwag daw po ako kabahan. Kasi kanina po talaga natatakot na po ako ng resulta. Pero buti man po hindi ko po malalaman. Nag-isa lang po ako dun sa room ay at hindi po pinapasok si mama. So, nung gabi, pumunta ba dito si mama mo nung pagdating ano yung pag-aaral mo? Pero, unahin muna sa kalusugan mo. Masyado ka kasing inaano mo rin ang sarili mo. Pinapagod. Yun lang ang pansin ko. Saka, parang napaparusahan mo din ang sarili mo sa lahat ng ano mo. Hindi ka nakain, maayos. Minsan pa, nasubrang ka sa pag-ano. Yan nga, isip-isip ka ng isip. Saka lahat, kaya gawa na rin siguro ng sama-samang ganyan, kaya nagkakaganyan ka. Sabi po ng doktor, baka daw po anxiety. Tapos depression po. Yun din naisip ko kasi merong minsan... Siguro po sa emotion daw, kaya din kaya din po ako siguro nahirapan. So, may ganyan talaga. Tanong nga po si doktor kung ano daw po yung nangyari yung bago pa ako na gano'n, yung nangyari po yung gano'n. Sabi ko, nagising pa lang naman, nagpagising ko po nun, pag-ubo ko yun lang, daw, hindi ka ba natuwa, gano'n, or ano, malungkot ka ba, or nag-iyak ka ba, bago yung nangyari. Sabi ko, hindi naman po. Talaga. So ayun po mga kalingap, sa risk factors naman po. Ayan, ang dami. There are several factors can contribute in the development of this disorder. Grabe, including lifestyle choices and genetic predisposition. So, tas may mga underlying condition pa. Unang-una mga kalingap, psychological factors, pambira. Unang-una pa lang, mental agad guys ang pinag-uusapan. So, ano ba yung mga kasama dun? Malay nyo guys, malay natin si Arjun pala yung nakakaramdam ng anxiety, pagkatakot, pagkabalisa, kung ano pa man na problema. Ayan, may iniisip ba siyang problema regarding sa kanyang physical na katawan, sa kanyang pamilya, yan, sa exams, recitations ba, sa nursing journey niya, di ba? Pwede din kasi yung maging factor eh. Pwede din maging sanhi yun kung bakit siya nagkakaganyan, kung bakit all of the sudden nahihirapan na lang siya huminga. Tapos yun, di ba? May physical stress pa. Siguro lagi siyang nagpupuyat, ganyan. Sobrang stress na ng kanyang katawan. Hindi na niya kulang ng nutrisyon. Ayan. Dehydrated na ba siya? Kulang na ba siya sa tubig? Kulang na ba siya sa prutas, gulay? Pwede din po yung mga risk factors mga kalinga pa. And yun, prolonged standing. So kapag prolonged standing, marahil, di ba? Ano nga po, dahil nga mabilis tumapagod yung mga ganito. Talagang kapag matagal ka nang may ginagawa, kahit hindi prolonged standing lang eh. Kahit matagal ka nang ginawa, talagang atakihin ka. Parang mahahapuin ka. Shortness of breath. Yun, mga ganun po. Chronic illness, yun, wala naman ganun si Arjun. So mayroon daw family history, baka mayroon silang ganyan guys, baka mayroon sa pamilya nila mayroon anxiety, yan, may mga psychological factors na hindi nila alam or hindi nagkakaroon ng proper diagnosis sa kanila, proper diagnose sa kanila. Dahil yun nga po, siyempre sa lugar po nila sobrang layo, di ba, Tarong? Sobrang layo po sa sentro kung saan andun yung mga doktor na kailangan po nila, yun, para malaman kung well pa ba sila
Diba? Kasi health is wealth mga kalingap eh. Kasi kapag po ganyan, hindi lang po kapag napapacheck up kayo, hindi lang po masakit sa tagiliran, sa ulo, hindi lang po yun yung concern. Dapat po general talaga. As in pati psychiatric, yan, sa psychiatry, psychologically, di ba, mentally, kailangan yun eh. Hindi lang about ang pag-check up is physically, ano nararamdaman, ganun. Including din syempre ang ating inner, ating nararamdaman. So kapag nagpapa-general check up guys, kasama po ang psychologically. And diagnose, paano po ba madadiagnose ang neurocirculatory asthenia? So meron physical examination, may blood test, may ECG. Siguro naman na ECG to si Arjun sa hospital. Ayan, may stress test. Nako, may stress test din pala dito. Echocardiogram, ECG. Pero wala dito yung to the echo. May factor talaga. Diba? Kapag sa cardio, pag cardio sa puso ang usapan guys. Kasi, ano to eh, it's all about din circulatory. So, diba ang heart natin is nagpa-pump to produce or to circulate the blood properly. Yun. Kaya po kailangan po talaga malaman din. Sana po yung to the echo po na resulta po sa 7, sa April 7 is sana po makita na po talaga din kung yun po talaga ang sakit niya. Or kung may mga underlying anomaly pa ba sa kanyang puso. Ayun, makikita po dun sa to the echo. Makikita dun, lumalaki ba ang puso niya? May ano ba, may tunog bang kakaiba kapag nagtitibok ang kanyang puso? Yan, pero kung ganun eh, umiiba po yung tunog, so dapat lubdub lang, lubdub. So meron pa pong iba, malay niyo po, iba na ata ang sinisigaw ng kanyang puso. Guys, pampira naman yan. Sino kaya ang sinisigaw ng kanyang puso, mga kalingap? Ayan, comment po kayo dyan. Pero ano kaya, joke lang po yun. Para naman hindi lang tayo in a serious way, may mga joke din tayo. Pampagood vibes ba? So ano to mga kalingap, ano bang treatment for neurocirculatory asthenia? So lifestyle modification, ayan, mag-implement tayo guys ng stress management techniques. May regular exercise, siyempre moderate lang, huwag masyadong severe kasi siya mai-stress lalo. Ayan, pwede siyang mahimatay dyan ulit. Adequate sleep, kailangan talaga ng mahabang sleep pattern ang may ganitong sakit mga kalingap, ganitong condition. Medications, ayan, grabe, beta blockers ay yung may mga olol sa dulo, just like carvedilol, propanolol, atenolol. Yan, mga ganyan. Medication po to sa mga black effects. Yan, sa ating puso. Ayan, kaya connected din talaga po ito sa puso. Yung medication sa yun, cognitive behavioral therapy. Kailangan yun para matulungan siya mag-cope ng mga stress niya, anxiety, or psychological factors na nagko-contribute para ma-trigger yung ganitong condition. So, ayan. Dietary changes, yun. Kailangan talagang diet, guys. Pinakamahalaga. Ako, Arjun, dapat kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Magkaroon ka ng balanced diet. Rich in fruits, vegetables, whole grains, and lean proteins. Alam naman ni Arjun, nag-study siya ng ng nursing. So, alam niya yan. So, ito yung makakapag-support sa overall health para ma-alleviate yung mga simptomas ng kanyang condition, para kahit papano maibsan or mabawasan yung kanyang mga simptomas na nararamdaman. So meron dito cardiovascular rehabilitation, ayan yung mga programs, pero ano lang to sa mga healthcare professionals, ayan, para ma-improve yung cardiovascular fitness niya. Ayan, para malaman guys kung
yung ano yung estado ng kanyang puso, guys. Kung nag-work pa ba ito normally, yan, naturally, or may halong kakaiba na to, guys. So ayun po mga kalip, ito yung mga treatment. So yun, malalaman natin dito na ganun pala talaga yung ano yung sakit ni Arjun. So all in all, talagang ang sakit talaga ay kailangan talaga paglaanan ng pansin, mga kalingap. Ang mga sakit, hindi yan iniinda, hindi yan hinihintay ng 7 araw, 7 linggo, 7 buwan bago ka po pumunta at magpakonsulta sa doktor. Hindi yung pupunta ka na sa hospital na sobrang lalaan na ako. Imbis na gagaling ka, hindi. Siyempre, papagalitan ka pa niyan kasi ba't ngayon ka lang pumunta? Tagal mo na palang nararamdaman. Kaya po tayong mga pasaway. Kaya po sa mga viewers po natin dyan na nakakaramdam ng anumang sakit. Yan. Huwag nyo pong patagalin, mga kalingap. Huwag na kayong magdalawang isip, magpa-check up. Yan. Hindi niyo po alam, meron na kayong ganitong sakit, di ba? Lagi kayong may nakakaramdam ng takot, pagkapagod, may palpitations, irritable ka ng masyado. Yan. Napaka-crucial na. Huwag na po ganyan. Kaya po mga kalingap, health is wealth, panatiling at alagaan po ang ating sarili dahil po ito po ay kayamanan, mga kalingap. So yun po, kung nakarating po kayo dito sa parte ng aking video, mga kalingap, syempre comment nyo po ang inyong mga suggestions. Ayan, comment nyo po ang inyong mga insights regarding po sa sakit po ni Arjun, mga kalingap. Kasi this is very alarming, mga kalingap. Very alarming to. Parang talagang hindi ka na bibigyan ng kalayaan para gumawa ng mga bagay na gusto mo. Kung talagang magpapa-apekto ka sa ganitong condition, hindi mo tutulungan yung sarili mo. Actually, lahat naman ng sakit ng ganun. Kung hindi mo tinutulungan yung sarili mo, umaasa ka lang sa mga witch doctors, sa mga albularyo. No guys, hindi po kayo gagaling talaga. Dapat kung umaasa kayo sa mga medication, siyempre tutulungan nyo din dapat yung sarili nyo, guys. Umiinom ka nga ng gamot, tapos hindi ka naman kumakain ng maayos, hindi mo naman inaayos yung pagkatao mo physically, diba? Hindi mo na-improve, hindi ka kumakain ng prutas, gulay, etc. Paano na? Diba? Ang pagpagaling, guys, ay ano yan, dapat lahat mo ginagawa. Siyempre wala na pong iba naman para din naman po sa sarili, diba po, mga kalingap. Ayun po, maraming salamat po sa inyo, mga kalingap. So yun, stop bashing na po, mga kalingap, dahil po itong condition po na ito is very alarming. Grabe, nakakatakot po ito, guys, dahil psychologically din to, hindi lang to about sa puso, sa mental. Ayan. Kaya mga kalingap, thank you po sa inyo. Don't forget to hit like, subscribe, and share po ng ating video, mga kalingap. God bless us all.